Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sinamahan na muna ni Jericho si Christine sa kondo nito. Tulala pa rin nakaupo si Christine sa sofa. Iniwan naman na muna ni Jericho si Christine sa sala para makapagluto siya ng kakainin nila sa dinner. Habang naghihintay siya na kumulo ang niluluto niya, ay sinilip niya si Christine sa sala. Nakahiga naman ito sa sofa at tila natutulog na. Napabuntong hininga na lang si Jericho dahil paniguradong napagod sa kakaiyak si Christine. Nanguha siya ng blanket para ikumot kay Christine dahil malamig ang ibinubuga ng aircon. Hinanap na Jericho ang remote ng aircon at pinahinaan na muna ito. Hinayaan niyang matulog muna si Christine para makapagpahinga. Bumalik na siya sa kusina para ituloy ang pagluluto niya. Dinagdagan niya na rin ang putahing niluluto niya dahil naniniwala pa rin siya na food is the best medicine for someone who is angry and tired. Makalipas ang 1 oras natapos na siyang magluto. Nilinis niya naman na ang kusina at sink na ginamit niya para marinis ito bago sila kumain. Nang matapos siya maglinis, naghain na rin siya para gigisingin niya na lang si Christine. When everything is settled, pinuntahan niya na si Christine sa sala. Dahan-dahan niya tong tinapik sa balikat. Hey, wake up! Kumain ka na muna bago ka matulog. Malumanay niyang wika. Tanging ungulang ang sagot niya. Muling tinapik ni Jericho sa balikat si Christine. Kumain ka muna. Pagkatapos mong kumain, saka ka ulit matulog. Ang sabi sa akin ng kaibigan mo, hindi ka pa kumakain simula nung tanghali. Bumangon ka na muna, please. Nagluto ko ng pagkain natin. Saan niya? Dahan-dahan namang minulat ni Christine ang mga mata niya. Ramdam niya ang pamumugto ng mga mata niya. Nang makita niya si Jericho na nasa gilid niya, mabilis niyang iniwas ang paningin niya. Nahihiya siyang makita ni Jericho ang itsura niya pagkatapos umiyak. Bakit nandito ka pa? Paos niyang tanong, saka siya bumangon. Di niya akalain na nasa kondo pa niya sa Jericho. Pinagluto kita ng pagkain mo. Kumain ka na muna tapos matulog ka ulit para dire-diretso ng pahinga mo. Malambing nitong saad. Tiningnan ni Christine si Jericho. Wala pa silang relasyon pero sobra na ang pag-aalaga at pag-aalala ni Jericho para sa kanya. Naging maayos naman ang relasyon nila ni Jada noon, pero bakit pakiramdam niya bago pa lang ang lahat ng nararamdaman niya? Dahil ba sa magkaiba silang dalawa kung paano siya alagaan at mahalin? Tipid na ngumiti si Christine. Sige, susunod na ako, maghihilamos na lang ako, wika niya. Tumayo naman na si Jericho at nauna na sa kusina para ma-ready pa niya ang iba pang gagamitin nila. Pumasok naman na muna si Christine sa kwarto niya, saka siya naghilamos sa CR niya. Napapabuntong hininga na lamang siya habang tinitingnan niya ang sarili niya sa salamin. Magang-maga ang mata niya sa tagal niyang umiyak kanina. Namumula na rin ang ilong at ang pisngi niya. Ouch! Daing niya na may maramdamang mahapdi sa kamay niya. Tiningnan niya yon at ngayon niya lamang napansin na may sugat pala siya sa kamay. Marahil ay nakuha niya ito nang magwala siya sa rooftop. Tumingala si Christine saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. I'm sorry po. I did not mean what I said earlier. I'm just mad. I'm so sorry po, Lord. Mahina niyang usal. Ngayon lang siya nagalit ng sobra. Ngayon lang din siya umiyak ng sobra. Natatakot na siyang maging masaya dahil masyadong masakit ang kapalit. Trisha, I'm sorry baby kung walang nagawa si Tita Doc. Masakit man na hindi ka namin makakasama pero masaya rin ako dahil malaya ka na sa sakit at walang sawang turok at mga gamot. Usal pa niya saka siya bumuga ng hangin. Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Paano niya haharapin si Jericho nang ganito ang itsura niya? Sobrang manggang-maga ang mga mata niya. Nakakahiya namang makita niya akong ganito. Bakit ba nandito pa siya? Aniya pa. Wala naman na siyang magawa. Nahihiyaman siya kung papaalisin pa niya si Jericho, gayong nag-effort pa itong magluto. Napahawak si Christine sa tiyan niya, pero hindi naman siya nakaramdam ng gutom. Nang matapos siyang maghilamos, lumabas na siya ng kwarto niya at saka siya nagtungo ng kusina. Tiningnan niya ang mga niluto ni Jericho. Bakit parang ang dami mo yatang niluto? Tanong niya dahil lang hindi lang 3 putahe ang niluto ni Jericho.
Kaunti lang naman ang niluto ko bawat putahe para hindi naman sayang. Naniniwala ka bang ang pagkain ang pinakamagandang gamot para sa mga taong galit at pagod? Napatingin si Christine kay Jericho. Tsaka siya bahagyang natawa. Naniniwala ka sa mga ganyan? Aniya naman. Doktor ka, hindi ba't dapat mas alam mo ang tungkol dyan? Napapakibit balikat na lang si Christine, saka siya naupo. Binigyan naman na siya ni Jericho ng pinggan at kutsara. Naghain na rin siya ng pagkain niya at tinikman ang mga niluto ni Jericho. Napapatango na nga lamang siya nang malasahan niya ang masarap na pagkain. Bigla niya tuloy naramdaman ang gutom. How was it? Tanong ni Jericho na kanina pa nakatingin kay Christine at hinihintay ang magiging reaksyon nito. Matagal-tagal na rin siyang hindi nagluto kaya hindi siya sigurado kung masarap pa ba siyang magluto. Nag-thumbs up naman si Christine saka siyang umiti. Masarap, para akong kumakain sa mamahaling restaurant. Hindi mo naman nasabi na masarap ka palang magluto. Nagutom tuloy ako. Bahagya namang natawa si Jericho saka siya nagsimulang kumain. Hindi ko alam kung nagsasabi ka lang totoo o ayaw mo lang akong mapahiya, saan niya. Umiling-iling naman si Christine dahil may laman pa ang bibig niya. Di naman sa ganon, masarap nga. Ngayon ko nga lang naramdaman yung gutom ko eh. Pilit na pinasisigla ni Christine ang boses niya pero alam naman ni Jericho na pilit lamang yon. Tiningnan ni Jericho si Christine. Nakatingin na si Christine sa kinakain nito at malungkot na naman ang mukha. Matulog ka na kapag nakapagpahindag ka na ha? Ipahinga mo yung isip at yung katawan mo. Gusto mo ba wag mo nang pumasok bukas? Kakausapin ko na lang si Director Perez para makapagpahinga ka. Wag na, sagot ni Christine habang nakayuko pa rin. Ayoko magpa-special treatment. Lahat naman kami doon, ganito ang nagiging reaksyon kapag namamatay ng pasyente. Ayokong isipin nila, porket kilala kita, aabusuhin ko na yon. Sabi mo nga, masakit man, pero kailangan natin magpatuloy. Lalo lang akong malulungkot kung mag-isa lang ako dito sa kondo. At least, kapag nasa ospital ako, nalilibang yung isip ko sa iba pang pasyente. Dagdag pa niya. Napapatango na lang si Jericho. Tipid nang umiti si Christine, saka siya bahagyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ramdam pa rin niyang tila may nakabara sa dibdib niya. Kung makaka-move on man siya sa paglipas pa lang yon ng panahon, ayaw niya sanang naa-attach sa mga pasyente niya para hindi siya masyadong masaktan kung sakaling may mangyari sa mga ito, pero hindi niya maiwasan dahil umaga tapon niya namang binibisita ang mga ito. Nakasanay na rin nila na kausapin ang mga pasyente nila para hindi matakot ang mga ito sa kanila, lalo na kapag kailangan silang turukan o bigyan ng gamot. Sigurado ka bang magiging maayos ka lamang dito kapag iniwan kita? Wika ni Jericho habang kumakain pa rin sila. Oo naman, huwag kang mag-alala, hindi na ako iiyak. Kita mo naman siguro pagod na ang mga mata ko, saka inaantok na rin ako, sagot niya. Nakangiti man to pero ang mga mata niya ay punong-puno pa rin ng lungkot. Sasamahan kita hanggang sa makatulog ka. Kapag tulog ka na, saka ako aalis para makasiguro akong tulog ka na. Tipid nang umiti si Christine saka tumango. Ayaw niya nang makipagtalo pa dahil pagod na siya. Ako na ang magliligpit, ikaw na kasi ang nagluto, ani Christine nang matapos silang kumain. Pinigilan naman siya ni Jericho. Ako na ang gagawa. Mag-shower ka na at magbihis para makatulog ka na rin mamaya. Hindi na, ako na. Nahihiyang wika ni Christine. Kinuha naman ni Jericho ang mga pinggan na hawak ni Christine. Susunod ka ba sa akin? O sapilitan pa kitang buhatin papasok ng kwarto mo? Seryosong wika ni Jericho sa kanya. Pero nakakahiya naman. Alam kong marami kayong katulong sa bahay ninyo at hindi ka gumagawa ng kahit anong gawaing bahay tapos gagawin lang kitang utusan dito? No! Napatigil si Christine sa ginagawa niya nang tingnan lamang siya ni Jericho. Ang mga mata niya tila ba nagsasalita. Binitawan naman na ni Christine ang mga hawak niya at hinayaan na si Jericho doon. Thank you for taking care of me. Nakakahiyaman pero salamat. Nakayuko niyang wika. Wala namang problema sa akin yon. Gumagawa ako ng mga gawaing bahay dahil mag-isa ko lang sa penthouse. Nagpapalinis ako pero once a week lang. Sige na, mag-shower ka na. Utos niya na ikinatango na lang ni Christine. Isinuto naman ni Jericho ang apron para hindi niya na mabasa sa pagliligpit niya. Nakaharap na si Jericho sa sink. Hindi niya alam na nasa kusina pa rin si Christine. Nakangiting nakatingin si Christine sa kanya. Do I really deserve you?
Am I really ready again? Why are you doing this to me? Bakit ipinaparamdam mo sa akin na first time ko palang maranasan ng mga ito? Bakit mo ginugulo ang isip at puso ko, Mr. Festejo? Mahina niyang wika. Masakit para sa kanya ang nangyari ngayong araw. Pero tila ba nababawasan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa presensya ni Jericho. Tumalikod siya at saka siya lumabas ng kusina. Sakto naman lumingon si Jericho sa likod niya pero wala naman siyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang paghuhugas at paglilinis niya sa kusina. Nag-shower naman na si Christine. Inayaan niya na nakabukas ang shower kaya dire-diretso itong dumadaloy sa katawan niya. Nakatulala pa siya habang nasa CR. Hindi mawala sa isip niya sa Jericho. Ang pag-aalaga nito sa kanya na hindi niya naranasan kay Jayden. Maayos naman ang relasyon nila ni Jayden noon. Generous din to sa kanya pero sa tuwing kailangan niya si Jayden sa mga ganitong sitwasyon, hindi niya ito mahagilap. Sa tuwing nagsasabi siya rito na nawalan siya ng pasyente, ang maririnig niya lang, ganun talagang buhay. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka lang. Sa halip na makomfort siya, mas nadadagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Ang gusto niya lang naman ay ang may matatawag siyang kakampi at malalapitan sa tuwing nasasaktan siya at kailangan niya na makakasama. Lahat ng mga hindi niya naranasan kay Jayden noon, nararanasan niya kay Jericho. Noong sila pa ni Jayden, pakiramdam niya, hindi valid ang nararamdaman niya pero para kay Jericho, valid ang sakit na nararamdaman niya. Gusto niya sanang bigyan ng chance si Jericho pero natatakot pa rin siya. Bukod sa natatakot siyang masira ang pangalan nito nang dahil sa pamilya niya, natatakot din siya dahil baka masaktan na naman siya. Ramdam niya namang seryoso si Jericho sa kanya pero hindi niya pa rin magawang maalis ang pagdududa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, tsaka siya nagsimulang magsabon at linisin ang buong katawan niya. Nagtagal siya ng halos 1 oras sa loob ng bathroom dahil natulala pa siya. Matyaga namang naghihintay sa kanya sa sala si Jericho. Nang matapos na siya ay lumabas na siya ng kwarto niya. Tahimik namang nakaupo si Jericho sa sofa. Tapos ka na. Gusto mo na bang matulog? Tanong nito sa kanya. Umuwi ka na para makapaghugas ka na rin ng katawan mo. Alam kong pagod ka rin. Kaya ko naman ng matulog ng mag-isa. Aniya. Nilapitan siya ni Jericho at saka siya nito hinila papasok sa kwarto niya. Kinakabahan naman si Christine, lalo na at dalawa lang sila sa loob ng kwarto. Matulog ka na, babantayan kita. Kapag nakatulog ka na, saka ako aalis? Napataas naman ang kilay ni Christine. Paano ko makakatulong yan kung alam kong nakatitig siya sa akin? Usal niya sa isip niya. Kaya ko naman na talaga. Matutulog na talaga ako. Saad niya at saka siyang umiti, pero seryoso lang siyang tiningnan ni Jericho kaya napapabuntong hininga na lamang siya. Para siyang batang umakit sa higaan niya at nahiga na. Kailan mo ba talagang bantayan ako? Wika niya. I just want to make sure na hindi ka naiiyak at mag-iisip bago ko umalis. Sagot ni Jericho. Wala namang nagawa si Christine kung hindi ang ipikit ang mga mata niya. Hindi siya makatulog dahil alam niyang may nakatitig sa kanya. Di na lang iminulat ni Christine ang mga mata niya. Nang maramdaman niya na may humahaplos sa ulo niya, ay nare-relax siya. Di niya naman pinatigil si Jericho sa ginagawa nito hanggang sa unti-unti na siyang tinatangay ng antok dahil sa maingat na paghaplos ni Jericho sa ulo niya. Nakatitig lang si Jericho buong oras kay Christine. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ilong ni Christine pero hindi ito gumalaw. Napangiti na lang siya na makasiguro siya na tulog na nga ito. Inayos na ni Jericho ang kumot ni Christine, saka siya tumayo. Hinalikan pa niya ito sa noo at saka bumulong. Good night. Aniya, saka siya tumalikod. Hindi naman na nagising si Christine dahil dire-diretso na ang tulog niya. Maaga pa lang pumunta na si Jericho sa kondo ni Christine. Kumatok na siya ng ilang beses pero wala pa ring sumasagot. Iniisip niya lang na baka naliligo pa si Christine, kaya naghihintay na lang siya sa labas ng pintuan ni Christine. May dala-dala na naman siyang pagkain na maaga niyang niluto para sigurado siyang makakakain muna si Christine bago to pumasok sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto, kumatok ulit siya pero wala pa ring sumasagot. Naghintay siya ng kalahating oras sa labas ng kondo ni Christine. Dinikit niya ang tenga niya sa pintuan. Sinusubukan na may marinig mula sa loob pero wala siyang marinig. Muli siyang kumatok hanggang sa pinagbuksan na siya ni Christine. Ang aga mo yata. Nagtatakang saan ni Christine.
Pinapasok niya naman na sa Jericho. Nagdala ako ng pagkain mo. Kumain ka muna bago pumasok. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Kaya mo na ba talaga? Sunod-sunod na tanong ni Jericho. Napangiti naman si Christine. Nag-uumapaw sa kilig ang puso niya dahil sa pag-aalala at pag-aalaga ni Jericho sa kanya. Okay na ako. Nag-abala ka ng magluto pero salamat ha. Hindi na kasi ako nagluto ngayon dahil tinamad akong bumangon ng maaga. Aniya nang kunin niya ang daladala ni Jericho. Nagtungo na siya ng kusina. Sumunod naman na si Jericho sa kanya. Kumain ka na ba? Sabayan mo na ako. Nakangiti niyang Saad. Tumango naman si Jericho at saka naupo. Hindi niya maalis ang paningin kay Christine dahil baka nagpapanggap lang na naman ito na okay lang siya. Napabuntong hininga na lamang si Jericho. Maliban sa sobrang pag-aalala niya noon para kay Carmela, ganito din ang nararamdaman niya para kay Christine. Hindi siya yung tipo ng lalaki na may pakialam sa iba, lalo na nung kakarating niya lang ng Pilipinas. Natatawa na lang sa isip niya si Jericho dahil sa mga pinagkagawa niya noon para lang matalo si Tyler. Nakikipagkompetensya siya sa pinsan niya pero wala naman pakialam sa kanya si Tyler dahil may iba pala itong balak. Naipilig na lang ni Jericho ang ulo niya dahil kung ano-ano na naman ang naaalala niya. Muli niyang tiningnan si Christine na tila ini-enjoy naman ang mga niluto niya. Nagluluto ka talaga sa inyo? Hindi ba't mayaman kayo? Bakit parang ang dami mong alam gawin sa bahay? Tanong ni Christine sa kanya. Madalas kasi ako mag-isa, lalo na nung nasa New York pa ako. Ako lang naghahanda ng kakainin ko. Ako rin ang naglilinis pero sa paglilinis ng bahay, naunguna akong maglinis. Sagot niya na ikinatango-tango naman ni Christine. Alam mo, bilib ako sa mga katulad mo Mayaman na kayo. Sigurado lumaki kang may katulong sa bahay ninyo at gumagawa ng lahat. Pero nagagawa mo pa ring pag-aralan ng pagluluto at paglilinis. Ang linis ng kusina ko na iniwan mo kagabi ha? Natutuwang Saad ni Christine. Napapangiti naman si Jericho dahil mukhang okay naman na si Christine. Papasok ka ba pagkatapos mong kumain? Tanong niya na ikinatango ni Christine dahil may laman pa ang bibig niya. Ihahatid na kita. Sabay na tayong umalis, dagdag niya. Pero hindi ba mas mapapalayo ka sa kumpanya ninyo kung ihahatid mo pa ako? Maaga pa naman tsaka hindi naman ako nagbabiometrics. Pwede naman akong pumasok kung kailan ko gusto. Napatango na lamang si Christine. Gusto niya rin na makasama pa si Jericho kahit ilang oras lang dahil ilang araw na silang hindi nagkikita. Di ba kita naabala kahapon? Sino nga palang tumawag sa'yo kahapon? Kuryoso niyang tanong dahil nang magising siya, sa kanya lamang na-realize ang lahat. Importante ba yung ginagawa ko kaysa sa'yo? Tumawag yung number mo sa akin. Nakalimutan ko kung sino yung kausap ko pero babae siya. Napapaisip naman si Christine pero wala siyang ibang naiisip na tatawag kay Jericho kundi si Jessa. Si Jessa siguro yon. Hindi ko kasi nakontrol yung emotion ko kahapon kaya siguro tinawag ka na niya. Nahihiya niyang Saad pero masaya siyang malaman na importante siya para kay Jericho. Nang matapos na silang kumain ay si Christine na ang nagligpit. Gusto sana ni Jericho na siya na ang magliligpit pero hindi na pumayag si Christine dahil nahihiya na siya. Naghintay naman si Jericho sa sala habang tinitingnan sa cellphone niya ang mga na-receive niyang email. Nag-ayos din muna ng sarili si Christine bago siya lumapit kay Jericho. Tapos ka na ba? Tanong ni Jericho. Nakangiti namang tumango si Christine. Natatawa na lamang si Jericho at sa kanya ginulo ang buhok ni Christine. Huwag kang puro ngiti. Huwag mong puwersahin ang sarili mo na maging okay dahil para kang tanga ng ngiti. Saad nito na ikinanguso naman ni Christine. Nauna nang lumabas si Jericho. Nakasunod naman sa kanya si Christine na inaayos ang buhok niya. Napapansin niya nagiging komportable na siya kay Jericho at naipapakita niya na rin ang pagiging childish niya. Masyadong seryoso ang relasyon nila ni Jayden noon. Hindi niya magawang mag-baby talk dahil para bang ang laswang pakinggan. Pero kapag si Jericho ang kausap niya, hindi niya namamalayan, nagbe-baby talk na siya. Nakangiti siyang sumunod kay Jericho. Sumakay na silang dalawa sa personal elevator ni Jericho para hindi na sila pahinto-hinto sa ibang floor. Akala niya princess treatment na siya noon ni Jayden, pero may hihigit pa pala sa ex-boyfriend niya. Hindi niya mapigilang hindi pagkumparahin ng dalawa. Ayos ka lang?
Malalim na naman ang iniisip mo. Agaw atensyon na saad ni Jericho. Bumalik naman na sa wisyo si Christine. Hindi niya namalayan na nakasakay na pala sila sa sasakyan. Oo, okay lang ako. Tulalang sagot pa niya. Tinatahak naman na nila ang daan papuntang ospital. Napapalingon si Christine kay Jericho. Paminsan-minsan, sa bawat araw na lumilipas, nagiging gwapo sa paningin niya si Jericho. Gwapo naman to pero tila ba mas nagiging gwapo siya sa paningin ni Christine. Palihim nang umiti si Christine, tsaka niya ibinalik sa harapan ang paningin niya. Iba na talaga ang epekto ni Jericho sa kanya. Susunduin kita mamaya. Kung may gagawin ka man at magagabihan, message me or call me para masundo kita. Saad Jericho habang nasa biyahe sila. Napapaisip si Christine kung ano ba ang nagawa niya para maging deserve niya ang pag-aalaga at pag-aalala ni Jericho para sa kanya. Hindi ba ako makakaabala? Nahihiya niyang saad. Panandalian siyang nilingon ni Jericho. Kailan ka ba naging abala sa akin? Pwede ko namang gawin sa susunod na araw yung mga trabaho ko, pero kapag may nangyari sa'yo, hindi ko na yun maibabalik. Okay naman na ako wala naman nang nanggugulo sa akin, sagot niya. Kung di ka naman komportable sa akin, lalo na sa mga ginagawa ko sa'yo, you can tell me para alam ko ang gagawin ko. Mabilis na napalingon si Christine kay Jericho, saka siya umiling. Hindi naman sa ganon, Jericho. Nahiya lang ako at saka baka nakakaabala na ako, sagot niya. Pero kung di ka naman nakakaabala sa akin, okay lang ba sa'yo na sunduin kita kapag wala akong gagawin? Malambing na tanong ni Jericho sa kanya. Hindi alam ni Christine kung anong isasagot niya. Gusto niya naman talaga kapag sinusundo siya ni Jericho. Ang iniisip niya lang naman ay yung abala niya sa tao. Okay lang sa akin. Sagot niya na ikinangiti naman ni Jericho. Akala ni Jericho hindi na komportable sa kanya si Christine. Ayaw niyang persahin ito o i-pressure. Ayaw niyang makuha ang isang babae sa ganong paraan.